we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Araw ng Huwebes ngayon. Di ba may may bagong palabas? Di ba bakasyon? Nako, bakasyon. Oo nga, November 2, 2023, All Souls Day, araw ng mga kaluluwa. At marami pa rin yung mga kapuso natin na nagtutungo sa sementeryo upang bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. And of course, partner, tatalakayin natin mamaya ang life plan. Nako, kapag ang isang tao kasi ay nawala na, may mga aktibidades pa yan eh. Lalong-lalo na yung mga maiiwanan. Paano ba ito paghahandaan, mga kapuso? Magandang pag-uusapan yan. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, masarap magtampisaw sa dagat. Wow! Ngayong umaga na bakasyon pa rin dahil All Souls Day. Kaya dagsang ilang beachgoers sa Tondalican Beach sa Dagupan City. Nagkatutok doon live si Russell Simorio. Russell, good morning! Good morning CJ at good morning sa ating mga kapuso. Happy Thursday! At matapos nga ang pagbisita sa mga sementeryo para magtirik ng kandila at alalahanin ang ating mga yumaong mahal sa buhay, ay sunod naman na dinagsa ngayon ng mga bisita ang mga pook pasyalan o yung mga tinatawag na tourist attraction. At kung dito sa Dagupan City ang pag-uusapan, syempre hindi dyan mawawala ito ang Tondaligan Beach na sa mga oras na ito makikita natin jump pack, napakaraming mga bisita ngayon na nandito ngayon, no? At kanya-kanya silang latag dito nga sa buhangin. Yung iba nagdala ng sariling mga lamesa habang pinagsasaluhan ang dala nilang mga pagkain. At syempre hindi din mawawala sa kanilang baon ang Dagupan Bangus. Alam mo CJ, magandang pagkakataon din ito para doon sa mga bangkero para kumita ngayong dagsa ang mga bisita. Hindi naman sila nagtaas ang singil nila sa pagsakay ng bangka. Ayon sa mga nakausap natin na mga bisita dito sa Tondaligan Beach, ine-enjoy nila itong holiday break bago sila magbalik opisina sa kanilang mga trabaho, bago magbalik eskwela din ang mga bata. Ngayon, kumustahin natin ang ilan sa mga bisita dito nga sa may Tondaligan Beach Park na sa ngayon ay talagang dinumog, dinagsa ng mga pamilya at grupo na magkakaibigan. Ma'am, good morning po. Yes po, good morning sir. Ma'am, harap lang tayo sa camera para makita ang inyong kagandahan, okay? Ma'am, kumusta naman po yung pagbisita natin so far dito sa Tondaligan Beach? Ito po, sobrang enjoy po kasi nakasama ko yung buong pamilya ko. At enjoy ang holiday? Yes po, yes sir. Bago magbalik trabaho? Opo, after long weekend, babalik po ulit sa trabaho sa Maynila. Okay, maraming salamat ma'am. Alam mo CJ, karamihan sa mga bumisita ngayon, yung mga turista ay galing sa ibang probinsya at marami rin yung galing sa Maynila na umuwi lang dito sa probinsya para nga sa paggunita ng undas. At bukod dito sa Dagupan City, napakarami ring turista sa mga oras na ito sa iba pang mga beach dito nga sa Pangasinan. Kagaya dyan sa Western Pangasinan, sa Agno, Bolinao at maging sa Alaminos City. Sa 100 Islands National Park, napakarami ring mga bisita sa mga oras na ito at ilan sa mga bisita dyan ay mga foreigner. Ngayon, paalala lang, no, balik tayo dito sa Dagupan City ng Waste Management Division sa mga bisita na maging responsable sa kanilang mga basura at panatilihin ang kalinisan para syempre kaaya-aya itong tignan at makahikayat pa ng mas maraming turista. Nakabantay din dito ang City Disaster Risk Reduction and Management Office para umalalay doon sa mga naliligo. Dahil sa mga oras na ito, talagang napakarami ring naliligo dito sa Tondaligan Beach. At yan muna latest mula dito sa Dagupan City. Nako CJ, punta kayo dito. Mamaya. Maraming salamat, Russell Simorio. Matapos ang mapayapa at maayos na barangay at sangguniang kabataan elections, nagpaalala ang COMELEC sa mga kumandidato tungkol sa pagtatanggal ng mga campaign posters. Ayon sa COMELEC, may 5 araw na nakalaan sa mga kandidato
sa pagtanggal sa kanilang mga campaign paraphernalia. Mahigpit din na ipinaalala ang pagsunod sa tamang disposal nito. Hinihikayat din silang i-recycle ang mga ito bilang pangangalaga sa kalikasan. Nanawagan ng Provincial Election Supervisor ng La Union sa mga nanalong kandidato na manguna sa pagtanggal ng mga poster. Mga nanalong kandidato sa BSKE 2023 maaari nang umupo agad sa pwesto dahil sa holdover capacity ayon sa COMELEC at DILG. May ulat si Ivy Hernando. Idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Republic Act 11935 o postponement ng Barangay Sangguniang Kabataan elections. Nagtapos dapat ang termino ng mga incumbent BSK officials noong December 31, 2022, alinsunod sa RA 11462. Yan ang nakasaad sa ipinakitang sulat ng COMELEC sa Undersecretary ng DILG kaugnay sa paghingi ng payo sa tamang petsa ng pag-upo ng mga bagong halal na kandidato sa katatapos ng BSKE. Yung mga nakaupo, hindi naman pwedeng tanggalin. Despite unconstitutionality of the Republic Act, sila pa rin yung mag-hold over para hindi magkaroon ng vacancy, magkaroon ng gap ng bago at saka yung mga dati at saka yung mahahalal. Naka-hold over capacity ang mga incumbent, kaya bababa sila sa pwesto kapag ang successor ay nahalal na at qualified. Paliwanag ng COMELEC at DILG, sakali matapos agad ng mga nanalong kandidato ang kanilang mga requirements, maaari na silang mag-set ng schedule para sa kanilang oath-taking at umupo agad sa kanilang pwesto. Pag na-proclaim sila ng October 30, kailangan within 3 days ay magkaroon na ng proper turnover. Within this period, kailangan silang mag-mandatory training, mag-submit ng kanilang SOSE, mag-turnover ng mga inventory ng mga properties, magkaroon ng proper turnover sa mga bago, sa mga dati at sa mga bagong barangay officials. Ang mandatory training ay requirement para sa Sangguniang Kabataan officials na pangangasiwaan ng National Youth Commission at DILG. Kapag naisyuhan na ng Certificate of Training Completion, ay maaari nang manumpa. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Hindi matatawarang sakripisyo ng mga guro sa mapayapang eleksyon, tunghayan sa report. Dalang election paraphernalia, bangka ang ginamit na transportasyon ng mga guro patungo sa Island Barangay sa Dagupan City. Pagka sasakay pa po kami ng jeep at iikot pa sa Binmale, masyadong matagal na po kami sa daan. Bago pa ang pagbubukas ng mga polling precinct, naka-standby na ang mga guro sa mga paaralan. Sila ang nanguna sa implementasyon ng casting of votes at nag-assist din sa mga botante. Ruben Salvador. Puyat at pagod ang kalaban sa halos 24 oras na pagiging gising sa eleksyon. Pero kanila naman daw itong napaghandaan alang-alang sa maayos na butuhan. Talagang sakripisyo. Hindi matatawarang sakripisyo ang aming pinupuhunan para lang sa serbisyong ganito po. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Isang misa ang idinaos sa Maasin West Chapel sa Mangaldan, Pangasinan. May kirot sa puso ang misa sa barangay dahil sa pagkawala ng antigong kampana ng chapel. Ninakaw kasi ito ng mga hindi pa nakikilalang kawatan mula sa tore kung saan ito nakalagak. Umaasa ang mga mananampalataya na mahanap o maibalik ang ninakaw na antigong kampana. Nai-report na rin daw ito sa autoridad. Importante raw na maibalik ang kampana dahil ang tunog nito ang nagbubuklod-buklod sa mga residente at demoto. Kita sa video footage na in-upload ng isang netizen ang mga sasakyan na nagsalpukan sa kahabaan ng Hasa Road, Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Batay sa investigasyon, nag-overtake ang sports car sa isang pick-up truck. Pagka-overtake, nawala ng kontrol kaya nalipat sa kabilang lane kung saan tinamaan nito ang kotse at pick-up truck. Nadamay rin sa insidente ang isang bus pagkatapos mahagip ng kotse na tinamaan ng sports car. Napuruhan sa insidente ang 3 pasahero ng kotse kung saan isa sa kanila ang kasalukuyan pa rin na nagpapagaling sa ospital. Nagtamo ng minor scratches ang driver ng sports car. Hawak siya ng pulisya at naharap sa kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag.
Weather update tayo mga kapuso, nalusaw na raw ang binabantayang LPA ng Pag-asa. Narito ang report. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na ang binabantayan nating low pressure area. Ayon sa Pag-asa, shear line ang magpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng Luzon. Ito yung pagsasalubong ng malamig na hanging amihan at ng mainit na easterlies galing Pacific Ocean. Nagresulta ito ng kumpol ng ulap na may dalang ulan. Patuloy ding nakakaapekto sa ilang panig ng Luzon ang amihan, habang local thunderstorm naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Ngayong umaga pa lang, asahan na ang pag-ulan sa ilang panig ng Northern at Central Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magpapatuloy yan at magiging malawakan pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Rizuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, marami sa atin ang takot pag-usapan ang kamatayan. Lalo na kapag usapang ataol na, tiyak na hindi ka mapapasana all. But kidding aside, ito po ang reality of life na ating dapat harapin. Kaya para sa isang open-minded na diskusyon ngayong umaga, makakasama natin ang life plan consultant na si Erickson Rosario. Good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Ms. John. Maraming salamat for having me here. Thank you po. Okay. Magandang take-off sa ating diskusyon ang mga natural calamity at disgrasya. Pero wag naman sanang mangyari, no? Pero paano hindi maging offensive kapag pinag-uusapan sa pamilya ang death o kamatayan? Well, una sa lahat, Ms. Joan, kailangan talaga nating intindihin na merong mga unforeseen events, may mga uncertainties in life na talagang hindi maiiwasan and process talaga ng buhay ito na kailangan nating paghandaan para hindi tayo mahirapan sa future. Oo. Hindi ka naman kasi immortal, di ba? Totoo yan, Diba? Tama ka dyan. Pero bakit dapat paghandaan at hindi dapat katakutan ang kamatayan? Yes, magandang point yan. Dapat nating paghandaan dahil ang preparation sa ganitong klaseng mga bagay ay makapagbibigay ng malaking ginhawa sa pamilya natin kapag maaga natin itong tinanggap na paghandaan. And of course, kasi gaya na nabanggit natin kanina, may mga activities pa If someone dies, may activities para sa kanya. Yes. And sana hindi maging burden dun sa naiwan. Totoo. Okay. Ayan, kasi kapag when we lose a loved one, pag nawalan tayo ng minamahal, isa din sa mga nagiging problema ng mga naiiwan ay yung financial expense na kailangan nilang harapin. At syempre, kapag sinabi natin na financial expense, hindi lang natin tinutukoy gaya nung nasabi mo na burial expense, which is kasama din dyan yung mga hospital bills, yung mga medical bills. So kapag naipon yan, pag nag-pile up yan, doon nagkakaroon ng problema financially ang pamilyang naiwan. Okay. Anong mga paraan para ito'y paghandaan bilang isang pamilya? Emotionally, financially, pinag-uusapan natin at iba pang aspeto. Yan. Emotionally, ako naniniwala wala talagang paraan para mapaghandaan natin ang pagkawala ng isang minamahal. However, isa sa mga magandang paraan para mapaghandaan natin ang hindi inaasahan is to prepare for it financially. Okay? As early as today, habang wala pang problema or okay pa ang lahat, pwede nating simulan na actually ang pagpaplano sa life plan, kung kailangan natin, i-point out ko lang napakababa lang talaga nito. Ito ay for as low as 34 pesos per day, di ba? Para ka lang nag-commute, para ka lang nagpamasahe, para ka lang kumuha talaga ng isang appliance or motor na hulugan kapag bumili ka ng ataol. Ganun lang talaga siya kababa. Okay. Ang dahilan ng marami, gaya na nababanggit natin, alam naman natin lahat to matagal pa yan. Ayoko yan, paghahandan ko kamatayan ko. Ano lang tayo, you only live once. So, dapat enjoy ang buhay. Wag muna yan. How should we deal with this? You only live once, pero i-consider din natin, you only die once.
But you only die once, pero you have a lifetime to prepare for it. Pero we live every day. And every day is an opportunity para paghandaan na maging magaan ang future ng pamilya. So, syempre, sa acceptance, sa pagtanggap na ito ay part at proseso ng buhay, mas magiging madali para sa atin both emotionally and financially na mapaghandaan itong bagay na ito. Ay nako, marami pa tayong dapat na i-discuss. Eric talaga. Yes. Oo. Pero konti lang ating oras and maganda yung naging discussion natin na sa every aspect ng ating buhay, hindi naman tayo immortal eh. Totoo. Paghandaan yan. Totoo din. Especially itong hindi natin inaasahan na darating at darating tayo sa panahong ganon. Yes. Maging handa tayo para sa kinabukasan din ng ating mga minamahal na iiwanan. Maraming salamat Thank you. at ingat kayo palagi. Mga kapuso, samantala, undas, sinamantala ng ilang pamilya para mag-reunion. May live report si Gab De Luna. Gab? Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Ngayong All Souls Day, marami pa rin bumibisita sa mga sementeryo dito sa Lawag City, Ilocos Norte upang bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Marami ang nagdala ng mga tradisyonal na atang, kandila at mga bulaklak. Tila nagmistulang garden ang mga sementeryo dahil sa dami ng bulaklak na makikita rito. Mahigpit namang ipinagbabawal ang maalak at patalim. May ilang bisita naman na galing pa sa ibang bansa, tulad na lamang ni Tatay Llewellyn Ruiz na mula pa sa California at ilang taon nang hindi nakibibisita ang mga yumaong mahal sa buhay dahil sa COVID-19. Ang iba namang bumisita dahil minsan lang sa isang taon ginugunita ang araw ng mga patay ay maghapon na sila rito. Sa ngayon, Joanne, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga bisita o bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Lawag City, Ilocos Norte o ilang sementeryo dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Kahit na medyo nakakaranas tayo ng konting pag-ambon kani-kanina lang. At sa mga hahabol naman na bibisita sa ating mga yumaong mahal sa buhay, ay magdala po tayo ng payong at ugaliin ang clean as you go. Yan muna ang latest dito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Gab De Luna. San Juan, La Union na tinaguriang surfing capital of the North, dinagsa ng libo-libong turista ngayong long holiday. Silipin sa report. Dinagsa ng libo-libong turista mula sa iba't ibang probinsya ang sikat na surfing capital of the North na San Juan, La Union. Ang pamilya ni Mabel na mula pa sa Cavite. Sinulit ang sunset at preskong hangin sa maalon na dagat. Very refreshing kasi after days of work, meron ng time para mag-spend with family sa beach. It's a dog. Maganda. Maganda yung dito sa lugar niyo. Masarap maligo. Bukod sa magandang view, maaari rin matutong mag-surfing. Ang pinaka turista na dumadating sa atin are from the metro, from NCR or Greater Manila area. So, bulk of it, more than 50% of our tourist arrivals, doon nang gagaling. So, we are expecting that this long weekend, mas marami na naman. Sa dami ng mga turista, punuan ang mga pay parking. Dahil pangatlong nesting season na ng mga pawikan sa lugar, pinaalalahanan ng Provincial Tourism Office ang mga turista sa tamang pangangalaga ng mga pawikan kung sakaling makakita sila nito sa tabing dagat. Inaasahan pa ang pagdami ng mga turista dahil sa nalalapit na 3 araw na selebrasyon ng surfing break sa nasabing bayan na mag-uumpisa sa November 3. This year we launched the Turtle, the Journey with the Flippers. We are advocating information dissemination for tourists kung gaano ka-importante ang pawikan sa ating karagatan. Gab De Luna, para sa Mornings with GMA Regional TV. DOT nominado sa World Travel Awards 2023 bilang World's Leading Tourist Board. Tunghayan sa report. Patuloy ang pamamayagpag at pagpapakilala ng natatanging ganda ng mga tourist destination sa bansa. Patunay riyan ang nominasyon na nakuha ng Department of Tourism o DOT sa World Travel Awards o WTA 2023 bilang World's Leading Board. Bukod dyan, nominado rin ang Pilipinas sa WTA 2023 sa 3 magkakaibang kategorya kabilang ang World's Leading Beach Destination, World's Leading Dive Destination at World's Leading Island Destination.
Ngayong taon din lamang sa ikalimang pagkakataon, nasungkit ng bansa ang titulong Asia's leading dive destination. Dinaig nito ang iba pang mga bansa sa Asia. Unang nakakuha ng nominasyon ng Pilipinas sa Travel Awards noong 2013 hanggang nagtuloy-tuloy ng kinilala ang mapang-anyaya nitong ganda. Nakipagsabayan sa ibang bansa mula sa Caribbean, Amerika at Europa. Ipakita ang pagmamahal sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagboto. Bisitahin ang www.worldtravelawards.com/vote at i-click ang Philippines sa mga magkakaibang kategorya para mapabilang ang inyong mga boto. Magsasara ang botohan sa November 17, 2023. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. 13 katao nasawi sa nangyaring train crash sa India. At pananalasan ng mga Category 5 storm posibleng mapadalas ayon sa Mexican experts. Tunghayan sa Globalita. Sa video, kita ang laki ng pinsalang idinulot matapos ang train crash sa Southern India. Ayon sa Railway Ministry, bigla raw huminto ang isang passenger train dahil sa break-in ng overhead cable. Kaya ito sinalpok sa likod ng kasunod na tren, dahilan para ma-derail ang passenger train at carriage nito. Lumalabas naman sa investigasyon na human error ang dahilan ng insidente na kumitil sa buhay ng 13 pasahero at ikinasugat ng higit 200 katao. Nagbabala ang Mexican government sa mas matitinding bagyo na posibleng maranasan dahil sa global warming. Ito ang kanilang naranasan matapos manalasa ang Category 5 storm Otis sa Acapulco. Aabot sa $15 billion ang iniwan nitong pinsala. Ayon sa Atmospheric Sciences and Climate Change Institute, malaki ang impact ng rising global temperature dahilan para mabuo sa karagatan ang mas malalakas na bagyo sa hinaharap. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Yasi Pressman maaksyon ang role na gagampanan sa Black Rider. Tunghayan sa report. Maaksyon ang role na gagampanan ni Yasi Pressman sa Black Rider. Gaganap siya bilang Vanessa Obanes sa serye. Ayon kay Yasi, first time raw niyang gaganap sa isang karakter na marami ring action scenes. Umaasa naman siyang maraming tao ang makakarelate sa kanyang karakter dahil sa pagdadaanan nito. Ang Black Rider na pagbibidahan ni primetime action hero Ruru Madrid ay kwento ng isang simpleng delivery rider na magiging bayani ng lansangan at haharap sa isang malaking sindikato. Kinagiliwan ng netizen ang dance duo ni na David Licauco at Juancho Trevino na nakikiuso sa dance craze ngayon. Aminado ang dalawa, kahit mali-mali ang kanilang moves, nag-enjoy lang daw sila sa paghataw. Magkaribal man sa maging sino ka man bilang Carding at Ricardo. Matalik daw silang magkaibigan in real life. Mapapanood ang duo na sina David at Juancho sa nalalapit na pagtatapos ng Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Iba't ibang nakakatakot na costumes at floats ibinida sa Semana ti Ar-Aria sa Ilocos Norte. Tunghayan sa report. Nakakakilabot at nakakatakyut ang hatid ng mga Halloween costume na ibinida ng mga chikiting sa isinagawang Halloween trick-or-treat ng provincial government sa Ilocos Norte. Naglibot ang mga chikiting sa iba't ibang tanggapan sa provincial capital, maging sa iba't ibang commercial establishments. Maganda po. Masaya po. Pirate po. Bahagi ito ng Semana ti Ar-Aria na layon na gunitain o alalahanin ang mga yumao ngayong undas. This is an event that is not only a source of joy and of happiness and merriment among our Kakailian, but more importantly, it's continuing our heritage and our culture that's very unique about the dead and honoring our departed loved ones. Bumirada rin ang iba't ibang floats sa Parada ti Ilocalocana na bahagi rin ng Ilocano Halloween Festival 2023. Patok online ang mga DIY Halloween figures na gawa ng isang 33-year-old artist na si Shandy Timbang mula Bataan. Sa tulong ng paper mache art, gamit ang dyaryo, wire, PVC pipes at cardboard boxes. Nakagagawa ng iba't ibang Halloween figure si Shandy na talaga namang umani ng papuri mula sa netizens. Panahon ng pandemya na magsimulang gumawa ng horror paper mache art si Shandy. Kwento ni Shandy, umaabot ng 1 buwan ang paggawa ng kanyang mga obra.
Nagpatalbugan ang nasa mahigit 200 mga nagagandahan at cute na mga chikiting sa isinagawang Halloween costume contest and trick or treat sa Cabanatuan City. May gumamit ng pumpkins, nag-ala vampire, meron din pang superhero, mga sikat na cartoon character, hanggang sa anime. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live. By Marcus Aurelius, a Roman emperor and philosopher. Partner, punta na tayo sa beach. Okay. May holiday. Holiday. Sana all. Sana all, di ba? Anyway, sa mga pupunta sa mga sementeryo ngayon, dahil hindi sila nakapunta kahapon, ayaw nila ng siksikan, napupunta sila ngayon, November 2 sa mga sementeryo. Pero mag-iingat pa rin tayo. Nabanggit kanina ni Kapusong Gab, medyo may pag-ambon eh. Oo, magdala ng payong. At bota kasi baka may mga may mga namuong tubig. Maputik, ganyan. Oo. Sa sementeryo. Anyway, ang Philippine National Police at ibang force multipliers, mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, nakabantay pa rin sa mga kapuso natin na nagtutungo sa mga sementeryo ngayong araw. And of course, sa mga uuwi na, kasi for sure, ayaw din nila makipagsiksikan sa traffic. Kung sakali man na uwi sila on weekends, naku, mag-ingat pa rin. Blow bagets, importante, condition yung sakyan, condition yung sarili, nang sa ganun makaiwas sa aksidente. Drive slowly and safely. Makakarating pa rin po kayo sa inyong paroroonan. Tama, siksikan ngayon yung mga pasahero dyan sa mga bus terminal, van terminal. Naku, marami dyan. Magdala po ng maraming pasensya. Lalo na yung mga driver, ha? Totoo. Mga kapuso, 53 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punson. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.